my beloved Boss Mike Cervera. Pwede na ho ba mag-umpisa? Wala nang intro-intro mga kababayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Galit na galit na. At dahil dyan, eto na. Bisigahan na niya ang flood control project sa Cebu. Eto na mga kababayan ko, lakasan ko lang kapiraso. Pakinggan ho natin ito mga kababayan ko. Ito hong sinasabi na ang Pangulo ay talagang dismiyado. Ano? Kaaruba. Share mo na ito. Dali, Kaaruba. Share mo na para makita ni Laila Collins sa page mo. Marina Miyamoto na nanay ni Takero. Jun Castro. Jolito Taroy. Nandyan na. Mga kababayan, ito na. Pakinggan na natin. Galit na ang Pangulo. Pinaiimbestigahan na niya ang flood control project sa Cebu matapos ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Nako, kasali na naman dyan sigurado mga kababayan. Eto hong mga kababayan, etong mga diskaya. At kasama na naman sigurado dyan, mga kababayan, yung mga nasa top 15 ba na binanggit ni Pangulo? Diba? Solidad Kunanan, Danilo Solis, Nako, mga kababayan, Salis pala yun. Diba? Susana J. Mga kababayan ko, laging yun ang mga sangkot, Yung po bang mga kababayan, kung hindi diskaya, yung pong mga kasali. Sunwest, Pag Sunwest, kay Saldico yun, mga kababayan, Saldico. Diba? Diba? Kukuha mi dito, Pag Sunwest, kay Saldico yun. Pag si Saldico, malamang mga kababayan, may kinalaman na naman dyan yung idol nyo. Diba, mga kababayan ko? Pero mga kababayan, etong Saldico na to, mamaya talakayin natin. Aba, mga kababayan, malapit-lapit ng mapuno. Oo, malapit na hong mapuno si Manong Bongbong dito. Kung maalala nyo po, mga kababayan, si Manong Bongbong, tatahitahimik lang, ayon sa ating pink palaka, mga kababayan, nanggigigil na ho. Nanggigigil na ho si Manong Bongbong kay Saldico. Abay mga kababayan, nag-aalibay ngayon, ang abogado ni Saldico na wala daw pag-aaring mga eroplano at mga helicopter si Saldico. Biruin nyo, ganun tayo ginagago nitong si Saldico, mga kababayan, matindi yung panggagago nito. Biruin nyo, mga kababayan ko, nakita naman natin, di ba? Nakita naman natin yung pong mga ginamit na pumunta diyan po sa Alpaland. Naka-helicopter, nakapambahay pa. Para bang katatapos lang bumembang umakyat sa helipad, mga kababayan, doon po ba sa condominium niya, umakyat kasi naka-penthouse. Aakyat lang yun ilang hakbang lang paakyat. Di ba? Katatapos lang yung atang bumembang umakyat na, sumakay na ng helicopter niya Tapos mga kababayan sasabihin hindi kanya. Baka ni rin. Siyempre yun ang magiging alibay nila. Ganito lang yan mga kababayan, nakikinig sila sa mga payo ko. Sabi ko sa kanila, huwag nyong isuot yung mga original nyo, Yung mga original nyo na relo, huwag nyong isusuot kapag kapapasok kayo sa opisina. Dadalo kayo sa hearing nyo, meron kayong mga mga gagawing pagdinig dyan sa Senado, Kongreso. Bakit? Sabi ng mga politiko, bakit Boss Mike? Bakit hindi pwede isuot? Ang daming mga camera dyan. Ultimo kuko nyo, pinagmamasdan. Mula pa hanggang sa may wig ni Marcoleta, tinitignan nila. Tama, di ba? Kaya nga nabisto na ang buhok ni Marcoleta piluka.
Kasi yung mga nandoon, vlogger, mga newscaster, mga kababayan ko, mula pa hanggang ulo pinagmamasdan nila. Kaya hindi makakatakas kung anong brand ng sapatos, pantalon, ng relo, ng singsing, ng alahas, ng Amerikana, ng damit. Oo, pati nga yung wig, gustong malaman kung anong tatak nun eh. Di ba? Yun, ganun, mga kababayan. Oh, kaya ang umorder kayo. Oo, marami sa Shopee. Tulad ng relo ni Mangusin. Etong si Norman Mangusin na si FLM ba? Gayahin nyo siya. Umorder kayo ng peke, tagi 1,000, 1 lang, yung peking relo doon sa Shopee. Diba? Oh, at least kapag ka may nagtanong, Sir, ang ganda ng relo nyo, bigay nyo agad, ibigay. Itatak nyo na sa isipan ng mga vlogger at ng mga taga-media na yung sinusuot nyo, pwedeng ipamigay anytime. Dahil kapag ka ganon, magbabiral kayo. Kayo, makinig kayo sa sinasabi ko. Diba? Kapag may nanghingi sa inyo ng relo nyo't nagustuhan, dahil iniispatan, pamigay nyo. Ipatutok nyo na yung mga camera habang binibigay nyo. Tutukan nyo ako ng camera. Etong relo ko, pamimigay ko na. Ganon. Para isipin na ng lahat, ay, yung mga relo palang ganyan eh. Parang relo lang ni Norman Mangusin. Diba? Diba? Ganon. Walastik, huwag kayong bibili ng relo kay Mike Cervera. Kasi yung mga binibenta ko, branded na. Wag kayo, hindi pamigay ito. Kikita nyo, nasa likuran. Mga koleksyon ko. Diba? Ito na, Boss Mike, nawawala na tayo. Mga kababayan, eto na ho. Pakinggan ho natin ang galit na ho ni Manong Bongbong. Sa Cebu, matapos ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Kita sa mga video ang lumubog na mga kabahayan. Grabe mga kababayan ko, para ho bang dinaanan ng kalesa ng kalabaw. Yan po ang nangyari sa Cebu. Tignan nyo naman mga kababayan ko, malupit talaga ito. Ibang klase ho yung nangyari na tama ng bagyo. Mga kababayan ko, siguro naman pag ating titignan at uunawaing maigi, kahit napalibutan mo ng flood control, yan pong Cebu, kung ganyang kalakas, yan pong tumamang bagyo, mga kababayan ko, kailangan siguro ang flood control na ilagay mo, singlaki ng condominium ni Saldico. Yung po bang mga 5th floor, hanggang ika-50 palapag kataas ang flood control na ilalagay mo. Di ba? Pero pagka iisipin nyo namang maigi sa ganyang itsura, yung pong flood control na nilalagay nila, sa palagay nyo hindi malilipos? Sige nga sa palagay nyo, hindi po malilipos yung flood control na nilalagay nila. Mga kababayan ko, hanggang talampakan lang ng mga bahay nila, yung flood control na nilalagay nila. Ang baha po na tumama sa kanila, hanggang bubungan na. Diba? Joanne Harley Bree Vlog, thank you naman. Nako! Tama ba? Tama mga kababayan. So, alam nyo mga kababayan, dito sa mga nangyayari na ito hindi ho kapabayaan. Ako naniniwala, hindi ko kinakampihan itong mga magnanakaw na mga congressman, gobernador, vice governor, mayor dyan sa Cebu. Pagkaisipin lang ho natin mga kababayan, na minsan talaga ito ay hagupit at bawi na ng kalikasan. Tama po ba? Tama. Minsan kasi hindi na lahat kailangan isisi. Saan? Sa flood control. Pero mga kababayan, kailangan pa rin.
Dahil nga nauuso ngayon tong usapin ng flood control. Biruin nyo, ang ayaw ko lang dito. Yung nangyaring ito, pati ang Pangulo isisisi ng mga ito. Isisisi ng mga DDS. Kita nyo, kahit yung puno ng nyug, ng puno ng coconut tree. Yan, 'di ba? Yung mga kababayan nalipos inabot puno ng nyug. Tapos kasalanan ni Manong Bongbong. Alam nyo mga kababayan, aminin na natin na ang kalaban natin ay dalawa. Dahil nga mga bobo yung mga DDS, hindi nila alam to. Sasabihin ko sa inyo, dalawa ang kalaban natin sa pagbaha. Una, yung mga magnanakaw sa gobyerno at mga politiko at mga negosyante na mga kumikickback sa mga flood control. Ito yung mga magnanakaw. Ano po? Manlalamang sa kapwa. Walang pagmamahal sa bansa. Ikalawa, yung pong climate change, huwag niyong aalisin yan. Inaalis niyo yung eksena na yung climate change nangyayari talaga. Bakit ho? Tumingin kayo sa mga balita pang-international. Yung mga lugar na hindi binabaha, tulad ng Amerika, tulad ng Middle East, tulad ng Asia, mga kababayan ko, nakakapagtaka pati sila. Sila rin, parehas natin nagtataka bakit biglang binaha yung lugar na hindi naman dati pinapasok ng baha. Diba? Huwag nga kayong tanga. Ang tatanga nyo lang kasi. May maisisi lang kayo ng may maisisi sa Pangulo. Ultimo siguro pag utot nyo, pag sakit ng tiyan nyo, kasalanan ni Pangulo. Tama? Ayan, sabi nga ni Obi dito. Ano sabi? Kahit dito sa Florida, mas grabe pa dyan ang inabot pag binagyo kami. Kita nyo? Mga kababayan ko, alamin naman natin na dalawa talaga ang ating problema sa bansang ito. Unang-una talaga, itong mga magnanakaw sa gobyerno. Una, yan na nga si Saldico hindi na magpakita. Nako, Saldico. Oo, narinig ko talagang kakalawiting ka na raw. Oo, kaya yung idol nyo, nako, delikado. Diba? Etong mga kawani ng DPWH, mga inang-ina, at itong mga kontraktor na mga negosyante, buti naman na praise yung mga pag-aari nyo habang iniimbestigahan kayo. Tama? Yan yun, mga kababayan, maliwanag ho yan. Si Pangulo lagi nasisisi nyo Sasakyan at iba pang mga ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung galit ang mga Cebuano, ganun din ang pakiramdam ng Pangulo. Kita nyo mga kababayan ko, pati si Pangulo. Galito. Sino ba naman ang matutuwa dyan? Na kahit papano sana'y naibsan, nabawasan ang pagbaha dyan sa may Cebu, sa kagagawa ng mga magnanakaw sa gobyerno, ng mga na-expose, ng mga politiko, ng mga kongresista, mga senador, ng mga taga DPWH na magnanakaw at kasabwat itong mga kontraktor na tulad nila Saldico. At saka lang at saka na itong mga sila Diskaya. At isama nyo na pati yang si di ba? Si idol nyo. Sabi ni Joan, nag-abala pa, okay na araw ko nakita, love you. Nako, siguro hindi tayo magkatadhana, Joan. Kung wala lang akong jowa, malamang pinuntahan na kita mamaya. Yung mga ganyan, yung mga nabibiktima no? Ay, Aurelia, tama ba mga kababayan ko? Tama? Yan po yun. Ewan ko ba? Na lang, JC. Tuloy. Bibisita rin anya si PDBM sa Cebu para personal na tingnan ang kalagayan ng mga biktima ng bagyo. Kita nyo, personal na hong titignan ng Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ho ng Cebu. Samantala,
puntahan naman natin ang kampo ng mga Duterte kung ano nang ginagawa. Ano ho ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte ngayon? Diba? Wala ho mga kababayan. Ho, wala. Nga pa rin mga kababayan. Kasi alam nila, gastos yon. Ayaw nilang umepal kasi magagastos na naman sila nung nakaraan na nagpunta, nagpalugaw lang. Bakit nga ba gagastusin sa Pilipinas yung pera nila? Masayang mamasyal. Habang sagasa ang ulan bagyo, mga kababayan, si Inday, ang mga Duterte, sila Baste, nasa dahig yan. Kita nyo? Ganyan ho sila mga kababayan ko. Habang tayo binabagyo, si Sara lumalayas bigla. Mas pinipiling manood ng Taylor Swift concert at mamasyal sa kung saan-saan kaysa po tayo ay tignan man lang at kahit papano'y kamustahin lang. Di po ba? Yan po sabi nga ni PBBM malakas dito, sa Texas, ganun din. Di po ba? Yaw, mga kababayan ko, kapal ng mo. Di ba, Marie Chris? Ponceja. Nandyan na. Sa mga hindi lumagpas sa mga mata ko, shoutout po sa inyo lahat. Tuloy. Dismayado si Cebu Governor Pam Baricuatro na sinapit ng lalawigan sa kabila ng anyay 26 billion peso budget para sa flood control projects. At teka muna, kung may sisisihin kayo dyan, dapat, kayong mga Cebuano din, huwag nyo sanang isisisi mga kababayan yung nangyayari sa inyo dyan kung hindi nyo binantayan yung mga proyekto nyo dyan. Meron kayong mga congressman na nandiyan dyan, may mga mayor, may mga kapitan na dapat na tinitignan at sinusupervise yung pong mga proyekto dyan. Ngayon, bakit kailangan na isisi? Kay Pangulo na naman. Teka muna. Kailangan ba talaga natin na idamay ang Pangulo kung naging pabaya kayo? Sabi nga ni Joan, sabi ni Joan, Balwarte ni Digong yan, Cebu. Diba? Yan po yun mga kababayan ko Diba? Hinay sa pagjo-joke, nakakainlove yan, boss. Naku, Diyos ko. Pagka tayo nagkita sa personal, hindi kayo maiiyak, hindi kayo malulungkot. Kung kayo'y bigo sa inyong mga jowa, malamang makakalimutan nyo siya pag ako ang inyong kasama. Hindi kayo magsisisi, uuwi kayong masaya. Kaya kapag ka nasa ibang bansa ako, malapit ako sa lugar nyo, puntahan nyo na ako, huwag nang magduda. Magdala ng kamote, saging, kung ano man yung madadala na prutas, okay na ako. Dahil si Jen Angeles, nakuha ko sa Palamig at Hopia. Di ba mga kababayan? Sa isang araw sa 8, magkita-kita po tayo sa kasulok-sulukan ng Japan. Pupunta po ako ng kabundukan. Kung meron pa mga Pilipino na nandito na nanonood sa akin, puntan nyo ko, sigurado. Sigurado mga kababayan, magiging masaya-saya tayo. Our beloved Boss Mike,